Welcome sa mga panalangin channel, kung saan nakakatagpo natin ang presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami lumalapit sa iyo nang may pusong mapagpakumbaba. Maraming salamat po sa bagong araw na muling ipinagkaloob mo sa amin. Bawat paghinga, bawat tibok ng aming puso ay patunay na buhay at gumagalaw ang iyong biyaya. Hindi kami nagigising ng walang dahilan, sapagkat bawat umaga ay paalala ng iyong katapatan na kailanman ay hindi nagbabago. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, kung wala ka, wala rin akong lakas. Kung wala ka, wala akong patutunguhan. Kaya ngayong oras na ito, itinataas ko sa iyo ang aking puso at buong pagkatao. Panginoon, bago ko simulan ng anumang bagay ngayong araw, nais ko munang tumigil at ituon ang aking isipan at damdamin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko ngayong araw, mga pagsubok, mga kasayahan o mga hamon, pero alam ko na wala akong dapat ipag-alala kung ikaw ang kasama ko. Salamat, Ama, sa mga simpleng bagay na madalas kong nakakaligtaan, pasalamatan. Salamat sa hangin na aking nilalanghap, sa tubig na aking iniinom, sa pagkain na nasa hapag, sa pamilya at mga kaibigan na nagbibigay ng suporta at pagmamahal. Salamat din sa katahimikan ng umaga dahil dito ko naririnig ang iyong tinig na kumakausap sa akin. Salamat, Panginoon, hindi lang sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na nagbigay ng lakas at tibay sa akin. Salamat dahil sa bawat luha, ikaw ang nagbibigay ng aliw. Sa bawat pagkabigo, ikaw ang nagbibigay ng bagong simula. Sa bawat pagkadapa, ikaw ang bumabangon sa akin at nagbubukas ng panibagong daan. Panginoon, binitbit ko ngayong umaga ang iyong salita sa Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ama, alam kong limitado lamang ang aking pangunawa. Marami akong tanong na hindi ko kayang sagutin. May mga pangyayaring hindi ko maintindihan, pero tinuturuan mo ako na magtiwala. Hindi ko kailangang hawakan ang buong plano dahil ikaw ang may hawak nito. Hindi ko kailangang alam ang lahat ng sagot dahil ikaw mismo ang sagot. Ama, tinatanggap ko na may mga panahon na hindi ko nauunawaan kung bakit may mga sakit, mga kabiguan, o mga pagsubok. Pero tulad ng mga Israelita na hinabol ng hukbo ni Paraon at nakaharap sa dagat na pula, natututo akong tumingin sa iyo na gumagawa ng daan kung saan tila walang daan. Tulad ni Daniel sa lungga ng mga leon, natututo akong umasa na isasara mo ang mga bibig ng mga bagay na nais sumira sa akin. Tulad ng 3 kaibigan sa nagliliyab na pugon, natututo akong paniwalaan na kahit nasa apoy ako, kasama kita at hindi mo ako pababayaan. Tulad ni David na humarap kay Goliath, natututo akong magtiwala na higit kang makapangyarihan kaysa sa anumang higante ng problema sa buhay ko. Panginoon, bigyan mo po ako ng lakas, hindi lamang ng pisikal na lakas para sa mga gawain ngayong araw, kundi higit sa lahat ng lakas ng loob at lakas ng pananampalataya. Kapag ako'y natatakot, paalalahanan mo ako na ikaw ay kasama ko. Kapag ako'y nanghihina, palakasin mo ang aking espiritu. Kapag ako'y nalilito, bigyan mo ako ng karunungan at malinaw na pag-iisip. Kapag ako'y sumusuko, ipaalala mo na ikaw ang nagbibigay ng tagumpay. Ama, inaamin ko na madalas gusto kong hawakan ng kontrol
Gusto kong ako ang nakakaalam ng lahat. Ako ang nagdedesisyon at ako ang nagdidikta ng aking kinabukasan. Pero natututo akong isuko ito sa iyo. Hindi ko hawak ang kinabukasan pero ikaw, Panginoon, hawak mo ang lahat. Hindi ko hawak ang puso ng ibang tao, pero ikaw, Panginoon, kayang baguhin ang lahat ng puso. Hindi ko kayang kontrolin ang mga darating na pangyayari, pero ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya't Ama, ngayong umaga, muling isinusuko ko ang lahat ng aking plano, pangarap at kagustuhan. Ang kalooban mo ang mangyari, hindi ang sa akin. Panginoon, hindi ko alam kung ano ang darating sa mga susunod na oras o araw. Maaring may bagyong dadating, may sakit na susubok, may mga balitang hindi maganda, o may mga pagkakataong ako'y madadapa. Pero kahit ano man iyon, naniniwala akong may layunin ka. Kung ako man ay dadaan sa unos, turuan mo akong kumapit ng mahigpit. Kung ako man ay dadaan sa dilim, ipakita mo ang liwanag ng iyong presensya. Kung ako man ay dadaan sa lungkot, ipadama mo ang aliw ng iyong pagmamahal. Kung ako man ay dadaan sa kapighatian, ipaalala mo na hindi natatapos ang kwento dito dahil ikaw ang Diyos ng bagong simula. Ama, turuan mo akong magalak hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, kundi pati sa oras ng pagsubok. Turuan mo akong magpasalamat kahit sa gitna ng luha. Turuan mo akong magpuri kahit sa gitna ng problema, dahil alam ko, Panginoon, na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa sitwasyon, kundi sa iyong presensya. Ang tunay na kagalakan ay hindi dahil sa mga bagay na hawak ko, kundi dahil sa ikaw ang may hawak sa akin. Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay at ang aking pamilya. Protektahan mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ilayo mo kami sa aksidente, sakit at panganib. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoong Hesus, at itago mo kami sa iyong mga pakpak. Kung may mga kaaway na nagtataas laban sa amin, ipaalala mo na, Greater is He who is in me than he who is in the world. 1 Juan 4:4. Wala silang kapangyarihan laban sa iyo, at kung ikaw ang nasa amin, wala kaming dapat katakutan. Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga oras na ako'y nagduda, sa mga oras na ako'y nagkulang sa pananampalataya, sa mga oras na ako'y nagkamali ng desisyon. Linisin mo ang aking puso at isipan. Baguhin mo ako ayon sa iyong kalooban. Kung may mga sugat ng nakaraan, pagalingin mo. Kung may mga tao akong hindi mapatawad, turuan mo akong magpalaya at magmahal. Kung may mga lihim na bigat sa puso ko, alisin mo at palitan ng iyong kapayapaan. Ama, hindi lang ako ang nangangailangan ng iyong presensya. Inaalala ko rin ang aking pamilya, mga kaibigan, at lahat ng taong mahalaga sa akin. Pagpalain mo sila. Bigyan mo sila ng lakas at proteksyon. Tulungan mo silang lumapit sa iyo sa bawat araw. Para sa mga may sakit, Lord, ipadama mo ang kagalingan. Para sa mga nawalan, ipaalala mo ang pag-asa. Para sa mga naguguluhan, ibigay mo ang kaliwanagan. Para sa mga sugatan ng puso, yakapin mo ng iyong pag-ibig. Ama, higit sa lahat ng bagay, nais kitang sambahin. Hindi lamang dahil sa mga pagpapala, kundi dahil sa kung sino ka. Ikaw ang Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na mapagmahal, Diyos na dakila sa lahat. Ikaw ang Alpha at Omega, simula at wakas. Ikaw ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng paraan
kung saan walang daan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan na higit pa sa lahat ng pangunawa. Ama, salamat dahil ngayong umaga, muli mong pinaalalahanan ng puso ko na hindi ako nag-iisa. Ano man ang harapin ko ngayong araw, may kapayapaan ako dahil kasama kita, kaya't itinataas ko ang lahat sa iyo, aking buhay, aking pamilya, aking pangarap, aking mga pangamba, aking mga laban. Lahat, Panginoon, ay nasa iyong kamay. Lumalakad ako sa araw na ito na may lakas, may tapang, at may pag-asa. Hindi dahil sa sarili ko, kundi dahil sa iyo, Panginoong Hesus. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoong Hesus, bago kami manalangin ng aming mga kahilingan, nais muna naming magbabad sa iyong salita. Sapagkat sinabi mo sa Mateo 16 talata 26, ano ang mapapala ng tao kung makamtan niya ang buong mundo, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? At ano ang maibabayad ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Panginoon, ang talatang ito'y dumidiretso sa aming puso. Paalala ito na kahit anong tagumpay, yaman, o karangalan ang aming makamtan dito sa lupa, ito'y panandalian lamang. Hindi nito kayang iligtas ang aming kaluluwa. Hindi nito kayang bigyan kami ng buhay na walang hanggan. O Jesus, binubuksan namin ang aming mga puso sa katotohanan ito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas, pero ikaw ay mananatili magpakailanman. Lahat ng kayamanang inaasam ng tao, lahat ng ari-ari ang pinagsisikapan, lahat ng pangalan at reputasyong hinahabol, lahat ay mawawala. Ngunit ang pagkakaroon ng iyong presensya, Panginoon, ay higit na mahalaga. Mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Mas mahalaga pa kaysa anumang gantimpala o parangal na ibinibigay ng mundo. Panginoon, maraming beses po naming inaakala na kung marami kaming pera, mas magiging payapa kami. Kung marami kaming naipon, mas magiging ligtas ang aming bukas. Kung mataas ang aming narating, mas magiging masaya kami. Ngunit ngayon, pinapaalala mo sa amin na wala sa mga ito ang tunay na magbibigay ng kapayapaan, kaligtasan, o kaligayahan. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang aming tunay na kayamanan. Salamat, Panginoon, sa iyong paalala sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa Filipos 3 talata 8. Lahat ay nawalan ng kabuluhan kumpara sa higit na kahalagahan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Tulad ni Pablo, nais din naming masabing lahat ng bagay sa buhay namin. Pera, karera, tagumpay, kahit mga alaala ng nakaraan ay walang halaga kung wala ka. Panginoon, turuan mo kaming huwag masyadong kumapit sa mga bagay na panandalian, kundi sa iyo lamang na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At salamat din, Panginoong Jesus, sa iyong pangako sa Juan 6 talata 37. Ang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Salamat dahil kahit kami ay makasalanan, kahit kami ay mahina, kahit kami ay paulit-ulit na nagkakamali, hindi mo kami tinatanggihan. Imbes, iniimbitahan mo kaming lumapit sa iyo at makaranas ng iyong kapatawaran, biyaya at pagmamahal. Tunay ngang walang ibang Panginoon na kasing mapagmahal mo, O Ama. Salamat din sa Hebreo 13 talata 5 na nagsasabing, hindi kita iiwan o pababayaan. Sa mundong puno ng pagbabago, kung saan ang pera ay maaaring mawala, ang mga kaibigan ay maaaring lumayo, at ang mga mahal sa buhay ay maaaring hindi laging manatili, ikaw lamang, Jesus, ang tanging tapat. Salamat sa iyong katapatan na kailanman ay hindi nagmamaliw.
Salamat na sa bawat pagsubok, sa bawat luha, sa bawat kabiguan. Hindi mo kami iniwan. Ngayon, Panginoon, ipinapahayag naming mas mahalaga ka kaysa sa anumang bagay. Mas mahalaga ka kaysa sa pilak at ginto. Mas mahalaga ka kaysa sa mataas na posisyon. Mas mahalaga ka kaysa sa mga ari-arian. Sapagkat ang pilak at ginto ay hindi makakapagpatawad ng kasalanan. Ang mga ari-arian ay hindi makakapagbigay ng tunay na pag-ibig. Ngunit ikaw, Jesus, ay nagmahal sa amin kahit noong kami makasalanan pa. Ibinigay mo ang iyong buhay sa krus upang kami maligtas. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong dugo na naglinis sa aming mga kasalanan. Salamat na kahit puno kami ng kahinaan at kapintasan, tinatawag mo pa rin kaming iyo. Panginoon, wala na kaming hihilingin pa kundi ikaw lamang. Ayon sa awit 34 talata 10, ang mga leon ay maaaring magutom at manghina, ngunit ang mga humahanap sa Panginoon ay hindi mawawalan ng anumang mabuting bagay. Panginoon, maraming tao ang umaasa sa sariling lakas, sa sariling talino, o sa sariling koneksyon. Ngunit lahat ng ito ay maaaring magkulang. Ngunit sa iyo, Panginoon, may kasiguraduhan. Sa iyo, Panginoon, mayroong katiyakan na hindi kami mawawalan ng kabutihan. Kaya naman, ngayong umaga, aming idinedeklara, ikaw, Jesus, ang aming tunay na kayamanan. Wala nang hihigit sa iyo, wala nang mas mahalaga pa, kundi ikaw. Sapagkat lahat ng bagay ay lilipas, ngunit ang iyong pag-ibig ay mananatili magpakailanman. Panginoon, turuan mo kaming ipamuhay ito araw-araw. Hindi lang sa mga salitang aming binibigkas, kundi sa mga desisyong aming ginagawa, sa paraan ng aming pagtatrabaho, sa paraan ng aming pakikitungo sa pamilya at kapwa. Nais naming makita sa aming buhay ang katotohanang mas pinili ka namin kaysa sa anumang bagay sa mundo. Panginoon, isinusuko namin ang aming mga plano sa iyo. Isinusuko namin ang aming mga pangarap, ang aming mga layunin, at maging ang aming mga alalahanin. Sapagkat alam namin, Panginoon, na ang plano mo ay mas mataas at mas mabuti kaysa sa plano namin. Kung minsan, mahirap intindihin kung bakit may mga bagay na hindi natutupad o nangyayari ayon sa gusto namin. Ngunit ngayon, pinipili naming magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat. Ama, alam mo ang aming mga kahinaan. Alam mo na may mga araw na kami natutukso ng mundo. Natutukso sa pera, natutukso sa kasikatan, natutukso sa makamundong bagay. Ngunit ngayon, aming idinadalangin na palaging ikaw ang piliin ng aming puso. Tulungan mo kaming lumayo sa tukso at mapalapit sa iyong presensya. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, na walang mas mahalaga kundi ang manatiling tapat sa iyo. Panginoon, salamat dahil sa iyo may kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Salamat dahil sa iyo may kalakasan kahit kami nanghihina. Salamat dahil sa iyo may pag-asa kahit sa gitna ng kawalan. Salamat dahil sa iyo mayroong buhay na walang hanggan kahit sa gitna ng kamatayan. Sa oras na ito, idinadalangin ko ang bawat kapatid na nakikinig o nanonood. Lord, abutin mo sila sa kanilang kinaroroonan. Ang iba ay dumadaan sa mabibigat na pagsubok. Ang iba'y may pinagdaraanan sa pamilya, sa trabaho o sa kalusugan. Ang iba na may mga pangarap na tila hindi natutupad. Panginoon, abutin mo sila ngayon. Palakasin mo ang kanilang loob. Paalalahanan mo sila na kung kasama ka nila, wala silang dapat ikatakot. Ama, kung may mga pusong sugatan ngayon, pagalingin mo sila.
Kung may mga pusong naguguluhan, bigyan mo ng linaw at kapayapaan. Kung may pusong puno ng takot, palitan mo ito ng tapang na galing sa iyo. Kung may pusong puno ng kalungkutan, punuin mo ito ng kagalakan. Sapagkat ikaw lamang, Jesus, ang makakapuno ng bawat puwang sa aming puso. Panginoon, tinataas din namin ang aming bansa. Naway ikaw ang maging sentro ng Pilipinas. Naway mas piliin ng aming mga lider ang katuwiran kaysa pansariling interes. Naway mas piliin ng bawat Pilipino ang pananampalataya at kabutihan kaysa sa kasalanan at tukso. Panginoon, baguhin mo ang aming bansa simula sa bawat puso naming nananalangin. At ngayon, Panginoon, muling aming ipinapahayag, higit pa sa lahat ng bagay, higit pa sa yaman, higit pa sa kasikatan, higit pa sa anumang tagumpay, ikaw, Jesus, ang aming pinakamahalagang kayamanan. Ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming kaligtasan. Salamat sa biyaya mo, salamat sa pag-ibig mo, at salamat sa kaligtasang iyong ipinagkaloob. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, ito ang aming panalangin. Amen at Amen. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Salamat po, Panginoon, sa regalo ng buhay. Salamat po sa panibagong araw na muli ninyong ipinagkaloob sa amin. Hindi po lahat ay nagigising. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na muling makita ang liwanag ng araw, ang ngiti ng aming mga mahal sa buhay, at ang mga himala na ginagawa ninyo sa likod ng bawat simpleng bagay. Kaya't sa oras na ito, itinataas namin ang aming pasasalamat. Salamat po sa hangin na aming nilalanghap. Salamat po sa pagkain na nasa aming hapagkainan. Salamat po sa pamilya at mga kaibigan na kasama namin sa bawat laban ng buhay. Salamat po sa mga hamon na aming hinaharap dahil alam naming ang mga ito ay paraan upang kami ay lumakas, tumatag, at higit pang lumapit sa inyo. Panginoon, sa bagong araw na ito, kami po ay muling lumalapit na may dalang pag-asa. Kami po ay naniniwala na ang bawat araw ay panibagong oportunidad para sa milagro. Panibagong pagkakataon para ayusin ang aming pagkakamali, para magpatawad, para magmahal, at higit sa lahat, para maglingkod sa inyo. O Diyos, ikaw ang aming sandigan. Sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid, sa mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa kalusugan, patuloy po naming pinipili na kumapit sa inyo. Sapagkat alam namin na kapag ikaw ang kasama, wala pong imposible. Panginoon, dalangin ko po na ang sino mang nakikinig ngayon sa panalangin ito ay iyong hipuin at patatagin. Kung mayroong nakakaranas ng lungkot, bigyan niyo po siya ng kasayahan. Kung mayroong nag-iisa, iparamdam ninyo po ang inyong yakap. Kung mayroong hindi makita ang daan, gabayan niyo po siya pabalik sa inyong ilaw. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga naghahanap ng trabaho, naway pagbuksan ninyo sila ng pintuan ng oportunidad. Bigyan niyo po sila ng lakas ng loob, karunungan, at tiyaga upang makahanap ng hanapbuhay na hindi lamang para sa kanilang pangangailangan, kundi para rin sila'y maging pagpapala sa iba. Ipinagdarasal din po namin ang mga nagkakasakit. O Diyos na manggagamot, ikaw po ang dakilang doktor. Hipuin niyo po ang bawat may sakit, mula sa simpleng karamdaman hanggang sa malalalang kondisyon. Naway maranasan nila ang kagalingan na tanging sa inyo lamang nagmumula. Panginoon, tinataas din po namin ang aming pamilya. Naway manatili ang pagmamahalan, pagkakaunawaan, at pagkakaisa sa bawat tahanan. Palitan niyo po ang galit ng kapayapaan, ang lungkot ng kagalakan, at ang panghihina ng kalakasan.
Sa mga anak na nag-aaral, bigyan niyo po sila ng talino at sipag. Sa mga magulang na nagsasakripisyo, bigyan niyo po sila ng lakas at kasaganahan. At higit sa lahat, Panginoon, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba at mapagpasalamat sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, sapagkat alam namin, lahat ng bagay ay galing sa inyo. Sa aming buhay, maraming bagay ang hindi namin nauunawaan. Maraming tanong ang bumabalot sa aming isipan, pero itinataas namin ang lahat ng ito sa inyo dahil alam naming may mas mataas kayong plano. Plano na hindi man namin makita ngayon, alam naming ito ay para sa aming ikabubuti. O Diyos, sa panibagong araw na ito, bigyan niyo po kami ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Bigyan niyo po kami ng tapang upang labanan ng tukso. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon. At higit sa lahat, bigyan niyo po kami ng pusong marunong magmahal at magpatawad. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa aming kapwa, na sa bawat salita, kilos at gawa namin, makita nila si Kristo na buhay at kumikilos sa aming puso. Panginoon, hindi po namin alam ang bukas. Hindi po namin hawak ang susunod na oras, minuto o segundo. Pero hawak niyo po ang lahat. Kaya't sa inyo namin ipinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Kung kami man ay matatakot, paalalahanan niyo po kami na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Kung kami man ay manghihina, ipadama niyo po ang inyong lakas. Kung kami man ay magkamali, turuan niyo po kaming bumangon muli at magtiwala sa inyong awa. Panginoon, sa oras na ito, nais din po naming ipanalangin ang lahat ng taong nagdadala ng bigat sa kanilang dibdib, mga sugatang puso, mga nawala ang mahal sa buhay, mga nawala ng direksyon, at mga nakakaranas ng kalungkutan na hindi maipaliwanag. Kayo lamang po ang makakaunawa sa lalim ng kanilang pagdurusa. Ipagkalob ninyo po sa kanila ang kapanatagan na lagpas sa lahat ng pangunawa at yakapin niyo po sila ng inyong walang hanggang pagmamahal. Idinadalangin din po namin ang aming bansa. Panginoon, itaas niyo po ang aming bayan. Pagpalain ang mga namumuno. Bigyan sila ng takot at paggalang sa inyo upang ang kanilang mga desisyon ay maging makatarungan at makabubuti para sa lahat. Pawiin niyo po ang korupsyon, galit at pagkakahati-hati. Sa halip, itanim niyo po sa puso ng bawat Pilipino ang malasakit, pagkakaisa at tunay na pagmamahal sa kapwa. At Panginoon, turuan niyo rin po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng bagay na ipinagkaloob ninyo sa amin, ang aming oras, talento, kayamanan at kalusugan. Naway gamitin namin ang lahat ng ito para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan at hindi lamang para sa aming sariling kapakanan. Kung kami man ay naliligaw ng landas, Panginoon, ipaalala niyo po sa amin na kailanman ay hindi ninyo kami iniiwan. Kahit sa mga oras na kami mahina, nalilito, at nakalilimot sa inyong mga salita, kayo pa rin ang aming liwanag at gabay. Tulungan niyo po kaming makabalik sa tamang daan at patuloy na manalig sa inyong walang hanggang pag-ibig. Huwag niyo po kaming hayaang mawala ng pag-asa, kundi turuan niyo kaming magtiwala sa inyong mas mataas na plano para sa aming buhay. Kung kami man ay makalimot sa inyo dahil sa bigat ng mga suliranin, dahil sa tukso, o dahil sa mga alalahanin ng mundong ito, tawagin niyo po kaming muli pabalik sa inyong presensya. Ipaalala niyo po sa amin na higit sa lahat ng bagay, kayo lamang ang aming tunay na yaman, aming pangarap, at aming kaligayahan. Sa inyo lamang matatagpuan ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo. At sa pagtatapos ng bawat araw, naway masabi naming nagampanan namin ang inyong kalooban
na kami ay nagmahal ng tapat at walang hinihinging kapalit, nagpatawad kahit masakit, at naglingkod sa aming kapwa ng may buong puso. Naway maging patotoo ang aming buhay ng inyong kabutihan, katapatan, at biyaya. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Panginoon, bago pa man kami magsalita ng kahit anong panalangin, nais muna naming purihin ka. Ikaw ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ikaw ang nagbibigay ng araw upang magbigay liwanag at ng gabi upang magbigay pahinga. Ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. At sa lahat ng bagay, ikaw ay nananatiling tapat, mabuti at totoo. Sa oras na ito, tulad ng sabi sa James 5, talata 16, ipinagtatapat namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa mga pagkukulang namin kahapon, sa maling salita, maling pag-iisip, at maling gawa na hindi nagbigay karangalan sa iyo. Lord, inaamin namin na kami ay tao lamang na mahina, pero ikaw ang Diyos na nagbibigay lakas. Hinihiling namin na hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami mula sa anumang kasalanan at ibalik mo ang kagalakan ng kaligtasan sa aming mga puso. Salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na kapag kami tapat na nagpapahayag ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at makatarungan upang kami ay patawarin at linisin sa lahat ng kalikuan. Sa paglilinis na ito, nararanasan namin ang kalayaan. Hindi na namin kailangang itago ang aming kahinaan, sapagkat ikaw mismo ang nagbibigay ng kagalingan kapag inilalapit namin ito sa iyong presensya. Ama, itinataas namin ang isa't isa sa panalangin, hindi lang po para sa aming sarili, kundi para rin sa aming pamilya, mga kaibigan, at maging ang aming mga kapatid kay Kristo na dumadaan sa iba't ibang pagsubok. Tulad ng sinabi sa iyong salita, may kagalingan at kalakasan kapag nagdarasal ang mga mananampalataya para sa isa't isa. Kaya't sa oras na ito, dinadala namin ang bawat isa sa iyong trono ng biyaya. Lord, kung may kapatid kaming may sakit, inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may kapatid na dumaraan sa kahirapan, dalangin namin ang iyong probisyon. Kung may kapatid na naguguluhan, hinihiling namin ang iyong kaliwanagan at kapayapaan. At Panginoon, ipinapaalala mo sa amin na ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Hindi ibig sabihin na kami ay kailangang maging perpekto dahil alam naming walang sino man ang makakabot ng iyong kaluwalhatian sa sariling lakas. Ngunit salamat dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, kami ay itinuring mong matuwid. Kaya't ngayon, may kumpiyansa kaming lumalapit sa iyo, hindi dala ng aming sariling katuwiran, kundi ng katuwiran ni Kristo na nakabalot sa amin. O Diyos, tulungan mo kaming maging tapat sa aming panalangin. Huwag hayaan na maging hungkag o paulit-ulit lamang ang aming mga salita, kundi punuin mo ito ng katapatan mula sa aming puso. Naway bawat panalangin namin ay maging tunay na koneksyon sa iyo at hindi lamang obligasyon. Tulungan mo kaming maging tapat sa aming sarili at sa iyo, sapagkat ikaw ay Diyos na nakatingin hindi lang sa aming labi, kundi sa pinakailalim ng aming puso. Panginoon, turuan mo kaming maging matiyaga at tuloy-tuloy sa panalangin. Ang sabi sa iyong salita, pray without ceasing. Tulad ng hangin na hindi tumitigil, ganoon din nawa ang aming koneksyon sa iyo. Kapag kami pagod, palakasin mo kami upang manalangin. Kapag kami nagdududa, bigyan mo kami ng pananampalataya upang magpatuloy.
Kapag tila walang sagot, paalalahanan mo kami na ikaw ay laging nakikinig. Hindi mo kami kailanman pinapabayaan. Lord, gusto rin naming mamuhay ng matuwid sa iyong harapan. Hindi ito tungkol sa mga ritual o sa panlabas na anyo, kundi sa pusong nakasuko sa iyo. Turuan mo kaming mabuhay para sa iyong kaluwalhatian at hindi para sa aming sariling interes. Tulungan mo kaming ipakita ang iyong kabanalan sa pamamagitan ng aming pamumuhay araw-araw, sa trabaho man, sa pamilya, o kahit sa mga simpleng bagay. At Panginoon, salamat sa iyong paalala sa Nehemia 8:10 na ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Sa mga panahon na kami ay nalulungkot, nalilito, o napapagod, paalalahanan mo kami na mayroong kagalakan na hindi nakabatay sa sitwasyon, kundi sa iyo lamang. Ang joy na ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Kaya't ngayon, pinipili namin ang kagalakan kahit pa may mga luha dahil alam naming ikaw ang aming pag-asa. Ama, tinuturo mo rin sa amin ang halaga ng paghihintay. Tulad ng sabi sa Isaiah 40:31, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Lord, inaamin namin na hindi madali ang maghintay, lalo na kapag matagal na naming ipinagdarasal ang isang bagay. Pero ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Naway maging panahon ng paglago at pagpapalalim ng aming pananampalataya, ang aming paghihintay. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya, hindi ng may pagkabalisa, sapagkat naniniwala kami na sa paghihintay, ikaw ay kumikilos, hindi lang para baguhin ang aming sitwasyon, kundi para baguhin ang aming mga puso. Panginoon, isinusuko namin sa iyo ang lahat ng bahagi ng aming buhay, ang aming plano, pangarap, at mga desisyon ay inilalapit namin sa iyo. Tulungan mo kaming huwag mauna sa iyong mga hakbang, kundi sumunod sa iyong kalooban. Gusto naming maging sensitibo sa tinig ng iyong espiritu. Gabayan mo kami sa bawat hakbang, sa maliliit man o sa malalaking bagay. Lord, pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama namin si Jesus na aming lakas, ang banal na espiritu na aming katulong, at ang iyong salita na aming sandata. Kaya't anuman ang aming hinaharap, meron kaming kumpiyansa na hindi mo kami pababayaan. Sabi mo nga, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya't sa aming kahinaan, mas nakikita namin ang iyong kapangyarihan. Sa mga oras na kami ay natatakot, inaangkin namin ang katotohanan na hindi kami alipin ng takot, kundi kami ay mga anak ng Diyos. Tinatawag mo kaming minamahal, pinili, at tinubos. Kaya't ngayon, ipinapahayag namin na kami ay lalakad sa tagumpay, hindi sa pagkatalo. Magsasalita kami ng pag-asa at hindi ng kawalan. Magsasalita kami ng buhay at hindi ng kamatayan. Magsasalita kami ng kapayapaan sa halip na takot. Ama naming Diyos na nasa langit, sa umagang ito ay buong puso kaming lumalapit sa iyo. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, ang Diyos na tapat na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Kahit minsan ay tila hindi sapat ang aming mga resources, kahit magulo ang aming sitwasyon, naniniwala kami na hindi mo kami pababayaan. Tulad ng sinabi sa Salmo, hindi ko pa nakitang pinabayaan ang matuwid, ni ang kanilang mga anak ay nagmamakaawa ng tinapay. Kaya't ngayon pa lang, nagpapasalamat kami sa mga pintuan na bubuksan mo, sa probisyon na ihahanda mo, at sa mga himala na paparating. Panginoon, bantayan mo ang aming mga puso.
Huwag mo kaming hayaang mahulog sa tukso o manatili sa maling landas. Ayaw naming ipagpalit ang walang hanggang layunin para sa panandaliang kasiyahan. Nais naming mamuhay ng may integridad, kababaang loob, at tunay na pagmamahal. Huwag mo kaming hayaang manlamig o maging manhid sa iyong tinig, kundi laging gising at buhay ang aming pananampalataya. Ama, kung may sugat o takot pa sa aming puso, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Sirain mo ang kadena ng pagkabalisa at palitan ito ng lakas ng loob at pananampalataya. Hipuin mo ang mga tuyong bahagi ng aming kaluluwa at lagyan mo ito ng bagong pag-asa at bagong alab. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang muling maniriwa ang aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga pangako ay hindi nagbabago. Kapatid, kung may prayer request ka, i-comment mo at ito'y idudulog natin sa panalangin. Inaamin ko, Panginoon, na madalas kong maramdaman na ang buhay ay isang digmaan. Maraming laban, maraming bigat, at kung minsan ay tila ako ay nag-iisa. Pero ngayon, sa oras na ito, itinataas ko ang aking puso at isipan sa iyo. Naniniwala ako sa sinabi mo sa Roma 8:31. Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Panginoon, kung ikaw ang kakampi ko, wala nang makakatalo sa akin. Salamat, Ama, sa iyong salita na nagbibigay ng lakas sa aking kaluluwa. Salamat sa paalala na kahit ang kaaway ay sumubok magtanim ng takot, kalungkutan, at pagod sa aking puso, hindi niya ito magagapi dahil ikaw ang aking sandigan. Oo, Panginoon, totoo na may mga araw na ramdam ko ang bigat ng laban. May mga araw na parang lahat ng bagay ay bumabaliktad. Lahat ng tao ay tila laban sa akin at lahat ng pangarap ko ay tila nawawala. Pero ngayong sandali, pinipili kong paniwalaan ang iyong pangako kaysa sa bulong ng takot. Sabi mo sa Isaias 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay, Panginoon. Salamat sa katiyakang yon. Hindi mo sinabing baka sakaling tutulungan mo ako, kundi sinabi mong tiyak, tutulungan mo ako, palalakasin mo ako, at aalalayan mo ako. Ngayon, Ama, dinideklara ko na ang takot ay walang kapangyarihan sa buhay ko. Ang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing iniwan mo ako ay winawasak ng katotohanan na ikaw ay kasama ko. Ang bulong ng kalaban na nagsasabing babagsak ako ay winawasak ng iyong pangakong aakayin mo ako at palalakasin ang pananakot ng kaaway na sinasabing tapos na ang laban ko ay winawasak ng katotohanan na ikaw ang nagbibigay ng bagong simula at walang makakapigil sa plano mo para sa akin. Panginoon, inaamin ko na minsan mahirap maniwala. Madalas ang emosyon ko ang nagsasalita. Emosyon ng pagod, emosyon ng panghihina, emosyon ng kalungkutan. Pero alam kong hindi ang emosyon ang huling salita, kundi ang iyong salita. At ang iyong salita ay totoo, matibay, at walang hanggan. Kaya't sa kabila ng nararamdaman ko, kumakapit ako sa iyong mga pangako. Alam ko, Ama, na ang kaaway ay matalino sa kanyang mga taktika. Alam niya kung kailan ako mahina, kung kailan ako discouraged, at kung kailan ako walang lakas. Doon siya sumusubok umatake. Pero salamat, Panginoon,
Dahil kahit anong plano niya, hindi siya magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng iyong anak na si Hesukristo. Ang kanyang mga kasinungalingan ay wala ring saysay kapag ako ay nakapaloob sa katotohanan ng iyong salita. Panginoon Jesus, salamat sa iyong tagumpay sa krus. Dahil sa iyong dugo na nabuhos para sa akin, wala nang kapangyarihan ang kasalanan at kamatayan sa buhay ko. Salamat sa iyong sinabi sa Lucas 10 talata 19. Tingnan ninyo, binigyan ko na kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at alakdan at sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at kailanman ay hindi kayo mapapahamak. Panginoon, naniniwala ako na binigyan mo na ako ng awtoridad laban sa lahat ng gawa ng kaaway. Kaya't hindi ako lumalaban para magtagumpay, kundi lumalaban ako mula sa tagumpay na iyong naipanalo na sa krus. Hindi ko kailangang patunayan ang aking sarili. Sapat na ang ginawa mo. Hindi ko kailangang buhatin lahat sa sariling lakas. Sapat na ang iyong lakas. Ngayon, Panginoon, pinipili kong isuot ang buong armor of God gaya ng sinabi sa Efeso 6. Isinasuot ko ang sinturon ng katotohanan sapagkat ang iyong salita lamang ang magpapatatag sa akin. Isinasuot ko ang baluti ng katuwiran sapagkat ikaw lamang ang nagpapabanal at nagtatama ng aking puso. Isinasuot ko ang sandalyas ng ebanghelyo ng kapayapaan upang saan man ako dalhin ng buhay, dala ko ang kapayapaan na mula sa iyo. Itinataas ko ang kalasag ng pananampalataya upang patayin ang lahat ng nagliliyab na palaso ng kaaway. Isinasuot ko ang helmet ng kaligtasan na nagpapaalala sa akin na ligtas na ako sa iyo. At hawak-hawak ko ang espada ng iyong salita na siyang aking sandata laban sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Ama, salamat dahil sa pamamagitan ng iyong espiritu, nakakalakad ako sa lakas, hindi sa kahinaan. Salamat dahil kahit may mga araw na nadarama kong mahina ako, sinasabi mo na, kapag mahina ka, doon ako nagiging malakas sa iyo. Kaya't inaangkin ko na ang aking kahinaan ay hindi sa gabal, kundi pagkakataon para mas makita ang iyong kalakasan. Sa oras na ito, dinideklara ko, Panginoon, kapag dumarating ang takot, ipapaalala ko sa sarili ko, ikaw ay para sa akin. Kapag lumalaban ang mga tao laban sa akin, hindi ako matitinag dahil ikaw ang aking tagapagtanggol. Kapag ako'y nagkakasakit, hahawakan ko ang pangako mong ikaw ang aking manggagamot. Kapag may saradong pintuan, magtitiwala ako na ikaw ang Diyos na gumagawa ng bagong daan. Dinideklara ko rin, Ama, na wala ng sandata ng kaaway ang magtatagumpay laban sa akin. Oo, maaring may bumuo ng plano, maaring may bumaril ng palaso, maaring may mga traps na inilagay sa aking harapan, pero lahat ng iyon ay babagsak sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang dugo ni Jesus ang aking panangga at walang gawa ng kaaway ang makakatalo rito. Panginoon, pinapatawad ko rin ang sarili ko sa mga oras na nagduda ako sa iyong kabutihan. Pinapatawad ko ang sarili ko sa mga panahon na mas umasa ako sa sariling lakas kaysa sa iyong biyaya. Nililinis mo ako ngayon at binibigyan ng bagong puso na puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Ngayon, Ama, itinataas ko ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking kalusugan, at ang aking kinabukasan sa iyo. Dinideklara ko na ang iyong pag-ibig at proteksyon ay sumasaklaw sa lahat ng ito. Dinideklara ko na wala nang puwang ang takot, walang puwang ang pagkatalo, walang puwang ang kasinungalingan, dahil ikaw ang hari sa aking buhay. Salamat, Panginoon,
dahil alam kong may ginagawa kang hindi ko nakikita. Salamat dahil kahit hindi ko makita ang sagot ngayon, naniniwala ako na ikaw ay kumikilos sa likod ng eksena. Salamat dahil kahit hindi ko pa hawak ang breakthrough, naniniwala ako na ito ay papalapit na. Panginoon, gaya ng sinabi mo sa Mateo 11 talata 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya ngayon, Ama, lumalapit ako sa iyo dala ang lahat ng bigat ko. Lumalapit ako dala ang lahat ng sugat, takot at pagod. At sa halip, tinatanggap ko ang iyong kapahingahan, ang iyong kapayapaan, at ang iyong bagong lakas. Espiritu Santo, ikaw ang magbigay ng apoy sa aking puso. Punuan mo ako ng iyong presensya. Alisin mo ang lahat ng takot, lahat ng pagkabalisa, lahat ng pagkawalang pag-asa. Palitan mo ito ng tapang, kapayapaan at pag-ibig. Dalhin mo ang kalayaan na galing sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko ngayon, wala nang tanikala ng takot, wala nang pighati, wala nang kasinungalingan ang makakabihag sa akin. Ako ay malaya dahil pinalaya ako ng anak ng Diyos. At ang sabi mo, kapag pinalaya ng anak, tunay na malaya. Kaya Ama, itinataas ko sa iyo ang lahat ng papuri. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Wala nang hihigit sa iyo, walang makakatumbas ng iyong kapangyarihan, walang makakabaligtad ng iyong mga plano. Ikaw ang Diyos na tapat magpakailanman. At sa pagtatapos ng panalangin ito, pinipili kong maglakad hindi sa pagkatalo, kundi sa tagumpay. Pinipili kong manampalataya, hindi matakot. Pinipili kong umasa, hindi sumuko. Pinipili kong magtiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat alam kong hawak mo ang aking buhay. Salamat po sa bagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa hininga ng buhay, sa lakas ng katawan, sa kapayapaan ng isip, at higit sa lahat, sa pagkakataon na muli kong maranasan ang iyong presensya. Panginoon, bago magsimula ang lahat ng aking gawain, nais kong ilaan ang oras na ito para sa iyo lamang. Panginoon, maraming salamat sa walang hanggang pag-ibig. Kahit paulit-ulit akong nagkukulang, patuloy mo akong minamahal. Kahit maraming beses akong nadapa, ikaw ang lagi kong kaagapay. Kahit minsan nakakalimot ako sa iyo, hindi ka kailanman nakalimot sa akin. Salamat, Ama, sa mga biyayang nakikita ko at sa mga bagay na hindi ko namamalayan, pero ipinagkakaloob mo. Salamat sa pagkain, sa tahanan, sa pamilya, at sa mga kaibigan. Salamat sa kalusugan, sa mga pagkakataon, at sa lahat ng aral na natutunan ko mula sa mga pagsubok. Higit sa lahat, salamat sa iyong anak na si Jesus. Salamat dahil siya ang naging sakripisyo para sa aking kaligtasan. Salamat dahil sa Kanya, ako'y may bagong buhay at walang hanggang pag-asa. Ama, inaamin ko po na madalas akong magpadala sa pride. Madalas kong unahin ang sarili kong interes kaysa sa interes ng iba. Minsan gusto kong makilala, mapuri at maitaas. Ngunit ngayong sandali, dinudurog ko ang aking puso sa iyong paanan. Turuan mo akong magkaroon ng pusong mapagpakumbaba tulad ng kay Jesus. Tulungan mo akong mas unahin ang kapakanan ng kapwa kaysa sa aking sariling kagustuhan. Bigyan mo ako ng lakas para ituring ang iba na higit kaysa sa akin. Tulungan mo akong mamuhay nang hindi naghahangad ng papuri ng tao, kundi naghahanap lamang ng kaluguran mo. Ama, alisin mo ang lahat ng kayabangan at pagiging makasarili sa aking buhay. Hugasan mo ang aking puso mula sa anumang pagmamataas na hindi kaaya-aya sa iyo. Gawin mo akong mas mapagpakumbaba sa salita,
sa gawa at sa isip. Panginoon, nais kong tularan si Jesus na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Gawin mo akong katulad niya, handang magpakumbaba at maglingkod kahit sa pinakamaliit na bagay. Turuan mo akong maglingkod sa aking pamilya. Bigyan mo ako ng malasakit at pasensya. Tulungan mo akong maging mas maunawain at mas mapagmahal sa kanila. Turuan mo rin akong maglingkod sa aking komunidad. Tulungan mo akong maging ilaw at asin sa aking kapaligiran. Isang tao na nagdadala ng kabutihan, pag-ibig at katotohanan. Ama, bigyan mo ako ng mga mata na nakakakita ng pangangailangan ng iba. Kung may nagugutom, turuan mo akong magbahagi. Kung may sugatan, gamitin mo akong instrumento ng paggaling. Kung may nalulumbay, gamitin mo akong kasangkapan ng pag-asa. Panginoon, nais kong ang buhay ko ay maging buhay ng paglilingkod. Hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi bilang tugon sa iyong pagmamahal. Ama, alam kong hindi madali ang sumunod sa iyo. Minsan mas gusto ko ang sarili kong plano. Minsan mas pinipili ko ang komportable kaysa sa tamang landas. Pero ngayon, buong puso kong sinasabi, hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo ang mangyari. Turuan mo akong sumunod kahit mahirap. Turuan mo akong sumunod kahit hindi ko nakikita ang kabuuang larawan. Tulungan mo akong magtiwala na ang iyong plano ang laging pinakamabuti. Ama, kung darating man ang panahon na kailangang magsakripisyo, bigyan mo ako ng tapang. Kung kailangan kong bitawan ang mga bagay na mahal ko, bigyan mo ako ng lakas. Kung kailangan kong pagdaanan ng sakit at hirap, alalahanin mo, akong si Jesus mismo ay tumawid sa krus alang-alang sa akin. Panginoon, humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga pagkukulang. Patawarin mo ako sa mga oras na ako'y naging malamig sa pananampalataya. Patawarin mo ako sa mga oras na naging doble ang aking puso. Nagsasabing, mahal kita, ngunit sinusundan pa rin ang mga bagay ng mundo. Linisin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ako ng iyong dugo. Tanggalin mo ang lahat ng kasalanan, lahat ng dungis, lahat ng hadlang na pumipigil sa akin para makalapit sa iyo. Bigyan mo ako ng pusong dalisay at isipan na nakatuon lamang sa iyo. Ama, ikaw ang tanging karapat-dapat sa lahat ng papuri. Walang ibang Diyos na tulad mo. Walang ibang Panginoon na nagmahal ng ganito. Walang ibang tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Panginoon, buong puso akong sumasamba sa iyo. Sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng katapatan mo, at sa lahat ng habag mo, ako'y walang ibang masabi kundi, salamat at purihin ang iyong pangalan. Ama, bigyan mo ako ng tapang na tumayo para sa tama kahit mahirap. Bigyan mo ako ng lakas na huwag sumuko kahit may tukso. Bigyan mo ako ng disiplina upang manatili sa panalangin at sa pagbabasa ng iyong salita. Panginoon, huwag mong hayaan na ako'y manghina. Huwag mong hayaan na ako'y maligaw ng kasinungalingan ng mundo. Panatilihin mo akong nakaugat sa iyong katotohanan. Tulungan mo akong maging tapat kahit walang nakakita, maging masunurin kahit walang pumapalakpak. Ama, ipinagdarasal ko ang aking pamilya. Pagpalain mo sila. Ingatan mo sila sa araw-araw. Bigyan mo sila ng kalusugan, kalakasan, at pananampalataya. Ipinagdarasal ko rin ang aking mga kaibigan at mahal sa buhay. Kung may nawawala sa landas, ibalik mo sila. Kung may sugatan sa damdamin, pagalingin mo sila. Kung may nalulungkot, aliwin mo sila. Ama, ipinagdarasal ko ang aming bansa.
Tulungan mo kaming magkaisa. Hilumin mo ang sugat ng aming bayan. Palitan mo ang kasakiman ng katapatan, ang kasinungalingan ng katotohanan, at ang kasamaan ng kabutihan. Itaas mo ang mga leader na may takot sa iyo at pusong handang maglingkod. Ama, isinusuko ko ang lahat sa iyo, ang aking puso, aking isip, aking mga pangarap, aking kinabukasan, lahat ay iyo. Hindi ko nais na mamuhay para sa sarili ko lamang. Nais kong mamuhay para sa iyo at sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Panginoon, tulungan mo akong magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Sa oras ng kasayahan, huwag akong makalimot. Sa oras ng kalungkutan, huwag akong sumuko. Sa oras ng pagsubok, huwag akong mawalan ng pag-asa. At sa oras ng tagumpay, huwag akong maging mapagmataas. Ama, salamat sa oras na ito ng panalangin. Salamat dahil alam kong naririnig mo ako. Salamat dahil hindi ka nagsasawang makinig sa iyong anak. Ngayon, Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan na galing lamang sa iyo. Tinatanggap ko ang lakas na mula sa iyong espiritu. Tinatanggap ko ang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng mundo. At habang ako'y lalakad sa araw na ito, dalhin mo ako sa tamang landas. Gamitin mo ako bilang ilaw at asin sa mundo. Gamitin mo ako bilang saksi ng iyong kabutihan at pag-ibig. At sa lahat ng ito, ibinabalik ko sa iyo ang lahat ng papuri, karangalan at pagsamba. Sa pangalan ng aking Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ito ang aking panalangin. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa ating panalangin. Naway tunay mong naramdaman ang presensya at pagmamahal ng Diyos habang inialay natin ang oras na ito para sa Kanya. Hiling ko na sa bawat hakbang mo ngayong araw, maranasan mo ang Kanyang gabay, Kanyang proteksyon at Kanyang kapayapaan. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng Diyos at hindi Kanya kailanman iiwan. Kung ikaw man ay may pinagdaraanan o may nais ipagdasal, huwag kang mahiyang mag-comment. Sama-sama tayong lalapit sa Diyos. Walang maliit o malaking panalangin sa Kanya. Lahat ay mahalaga. Tayo'y maging bahagi ng isang komunidad ng panalangin, isang pamilyang nagtutulungan at nagdadamayan sa pananampalataya. Kung napagpala ka sa panalangin ito, inaanyayahan kitang i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa tayong maabot at mapalakas sa kanilang pananampalataya. Maraming salamat at naway patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ingat ka palagi at naway maging maganda ang iyong araw. Naway ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumaiyo at sa iyong pamilya. Hanggang sa muli nating panalangin, God bless you.